Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa yung ikinulong na Ambassador Marcos Lacanilaw na klaro kayo umiiwas sa mga katanungan at sinight in contempt ng committee ni Senator Marcos. Kailan pinalabas noon ni Senator Escudero. Pagkailan na ilang after mga 11 days ata, ikinulong. Ngayon, nakakulong kailang 2 araw lang ang pagkakulong. Anong reaksyon ni Senator Amy sa 2 araw na pagkakulong nitong ambassador nito? Nako, hindi na mapigilan ni Senator Amy ang pagkainis. So, sobrang napikon na siya sa ginagawa ng kanilang kasamahan sa Senado. Okay, pakinggan natin ang balitang ito ng UNTV. Gabi na, nabismaya ako kasi yung kinontent namin, yung Ambassador Lacanilaw, kinontent namin at nininain. Pero pinakawala naman ni Senate President Chis, ang bihira naman, ang daya naman. Daya. Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, ang 2 araw lang na Senate detention na ipinataw kay Ambassador Marcos Lacanilaw, Special Envoy on Transnational Crime. Ito ay matapos aprubahan ni Senate President Francis Escudero ang contempt order laban sa opisyal, bunsod ng hindi maipaliwanag na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, nakapagtataka naman ito kung ihahalin tulad sa ibang resource person na contempt. Yung iba, pinaghihirapan yung malang salita kasi talagang pinawalang bisa yung content namin kaya medyo nakakapilong. Ngayon, Pikon. 2 araw lang lang kumaintindihan. Ang lapo, wag naman malakasaan. Harap-harapan ang sisinungaling. Sa hiwalay na pahayag na inilabas ng senadora, sinabi nito na pagkatapos patawan ng komite na direct contempt si Lacanilaw, dapat sana ay agad itong idinitine dahil hindi naman kailangan ng show cause order batay sa Senate rules. Ngunit sa halip na gawin ito, pinalaya at binigyan pa si Lacanilaw ng 11 araw bago ipag-utos ang pagdiditine. Taliwasaan niya ito sa ilang oras lang na pag-aresto ng administrasyon sa dating Pangulo at pagpapadala sa kanya sa The Hague, Netherlands kung nasaan ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Binigyan din ng presidential sister na ito ay maituturing na adding insult to injury o pagpapalala ng sitwasyon. Wala pang tugon kaugnay nito sa Senador Escudero. Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nasa maayos na kalagayan si Ambassador Lacanilaw habang ito ay nasa ilalim ng kustodiya ng Senado. Mabuti rin ang kalusugan nito batay sa huling medical check-up niya ngayong araw at walang idinadaing ayon sa Senate Medical Director. Wala rin naman anyang hinihiling ang embahador habang nakadetine ito sa Senate Custodial Facility. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Okay, so I think pangalawang araw na ngayon. Nagsimula kahapon. So baka mamayang gabi or bukas lalabas na yung ikinulong na Ambassador Marcos Lacanilaw. 2 araw lang. So kung si Senator Amy napipikon, nadidismaya, kumusta kayo? Happy ba kayo sa ginawa ni Senator Chis Escudero na totoo nga ikinulong kailan 2 araw lang? Kung ako inyong tatanungin, hindi ako maligaya na nakakano. Isipin na lang natin si Colonel Grijaldo. Sobra 3 buwan na siya sa kulungan. Nandun pa rin siya. Sino pa? Si General Villanueva. Matagal-tagal din. Doon na nag-Christmas si General Wilkins Villanueva sa Matagal-tagal ang pagkakulong ng mga resource person sa Kamara. Samantalang dito sa Senado, kinulong 2 araw. So, anyway, dahil sila ang nasa kapangyarihan, magagawa nila yon. But, bahala na ang taong bayan kung ano ang gagawin natin sa mga opisyales na nagdesisyon ng ganyan. Ang kapangyarihan na sa atin. Ngayong Mayo 12, ilalabas ang ating kapangyarihan. Malapit na, ilang araw na lang. Ito, another topic tayo, yung Oplan Horos.
na isiniwalat ng Manila Times, ito yung plano ng administrasyon Marcos, paano pabagsakin ang mga Duterte para sa 2028. So ito ang post ni Jason Sa, yung Oplan Horos. Oplan Horos, ayon sa tagubilin ng Pangulo, silence all social media personalities who are critical of Bonget and Martin. Ito, dokumento nila ito, although sinabi nila fake document daw ito. Kung fake document, kasuhan nila ang Manila Times. Dahil Manila Times ang nagsiwalat But sabi ng Manila Times, authentic yun. Binigay ng source nila. Pinatunayan ng source ng Manila Times, authentic. Totoo talaga. Kaya lang, sabi naman ng alyansa, fake daw. Hindi totoo. Bahala ng taong bayan kung fake ba o itong totoo. But to me, dahil itong nakalagay, silence all social media personalities who are critical of Bonget and Martin, i-relate mo sa nangyayari, yun nga, yung TRICOM, tinawag ang mga DDS vloggers. Nabigyan na nga ng contempt order ang tatlo Ka Eric, Doc Loren Badoy, and sino yung pangatlo? Mark Anthony Lopez. Kailang yung iba, tuloy pa rin. Lalo na si Sas Roganto Sasot. Ilang beses nilang inattempt na i-take down ng kanyang page. Kailang tuloy-tuloy pa rin. Yan, Sas Sasot, Crisette Laureta Chu, Joey Di Bebre at iba pa. Tuloy-tuloy ang laban. Kasi napaka-importante ngayon ang social media. At tinatawag na fake news daw karamihan. Itong mga DDS vloggers, fake news. Dahil daw sa fake news ng mga DDS vloggers, kaya bumababa ang rating ng Pangulong Marcos Jr. So, sabi naman ng iba, yung survey na yon, kung hindi pabor sa kanila ang survey, alanganin, kini-question. Kailan kung pabor sa kanila, hina-highlight. So, yan na, labanan sa social media. At salamat sa mga DDS vloggers na matatapang at lumalaban para sa katotohanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Mayroon din tayong livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, may aanihin.